Alam niyo ba na taon-taon, millions to billions of male chicks or lalaking sisiw ang pinapatay because they are economically useless? Bakit nga ba? Yan ang sasagutan natin ngayon. Okay, share ko lang guys, someone asked. Let's talk about the ongoing, growing concern of male chick culling. Babala, sensitibo po ang topic natin ngayon. Let me explain something. Sa poultry industry, kabilang dito ang egg production. Kada taon, trilyon-trilyong chicken eggs ang pinoproduce bilang pagkain nating mga tao. Naunguna sa listahan sa may pinakamaraming pinoproduce ay ang China. These eggs na kinakain natin at pinoproduce sa nasabing industry are not fertilized, meaning walang nabubuong sisiw sa loob. Dahil almost everyday naman or every around 24 to 26 hours, nagpoproduce ng at least isang itlog ang bawat inahin. So, saan pumapasok yung pagpatay? May dalawang uri kasi tayo ng manok sa industriyang ito. Ang egg-laying breeds or tinatawag nating layers at ang mga meat-producing breeds or broilers. Sa layers, mga breed ito ng manok, particularly inahin, na pinapalaki specifically para mangitlog ng at least 300 eggs per year. Wala silang ibang role kundi ang mangitlog lang, kaya wala sila gaanong meat na pwedeng maibenta sa market. Samantala, ang broilers naman ay mix of both male and female chickens. Iba't ibang breed ito ng mga manok. Ang uri ng manok na ito ay mas mabilis na pinapalaki because they are intended for meat production. Typically, 6 to 8 weeks, pwede na itong katayin. Ngayon, yung mga lalaking sisiw na sinasabi ko kanina ay sa breed ng layers. Kapag kasi nagpaparami ang mga breeds na intended para mangitlog or yung mga layers, nagkakaroon tayo ng tinatawag na sex segregation. Ibig sabihin na the moment these eggs hatch, tinutukoy kaagad ang biological sex ng bawat sisiw. Sinesegregate ang male and female dahil sa egg industry, walang silbi ang mga lalaking sisiw dahil hindi naman sila nangingitlog. And since hindi nga sila breed ng manok na intended para sa meat production dahil hindi naman sila broilers, nako-consider talaga ang mga lalaking sisiw na layers bilang isang unwanted byproduct. Ibig sabihin, walang silbi. Anong ginagawa dito? Well, globally, isang normal practice talaga sa mga egg farms ang tinatawag nating chick culling. Ibig sabihin, selective slaughtering or pinapatay sila. Kasi kapag hindi, dumarami ang populasyon nila. And again, considered ang male chicken layers as useless. Ilan sa mga methods na ginagawa nila ay ang gassing na tinatawag ding asphyxiation or ang paggamit ng carbon dioxide para agaran itong mapatay. In less controlled farms, they suffocate these chicks or sinisilid sa plastic bag hanggang sa hindi makahinga. Some use as maceration or ginigiling sila ng buhay in a high-speed machine. Ayon sa mga pag-aaral, taon-taon on an estimate around 7 billion male chicks ang pinapatay sa industriyang ito. Although ang mga nabanggit na methods ay kinokonsidera nila bilang humane or makataong pagpatay sa mga sisiw na ito, nag-raise pa rin ito ng concern lalong-lalo na sa ethical na perspektibo ng tao dahil ito ay highly problematic. Advocates and consumers tag this as cruel at hindi makatarungan sa food industry. Sinusulong ngayon ng mga tao at mga grupo na nagpoprotekta sa welfare ng mga hayop na itigil ang ganitong pamamaraan. Dahil dito, nagkakaroon ng hakbang ang iba't ibang mga bansa, particular na sa Europe. In fact, countries like Germany, France, and Austria have banned this practice. Switzerland, Italy, and Netherlands are starting to phase this out. So, ano nga ba ang alternatibong paraan? Isa sa mga ginagamit ng mga bansang nabanggit na nag-phase out ng chick culling ay ang in ovo sexing. Basically, habang nasa itlog pa ang sisiw at hindi pa ito fully developed para makaramdam ng pain, inaalam na kaagad kung ano ang sex nito. Para kapag nalaman na ito ay lalaki, tinatanggal na ito sa incubator para hindi na ma-develop at mapisa. Ngayon, ang gumagamit ng ganitong pamamaraan ay nililabel yung mga itlog nila sa market bilang humanely hatched or certified humane para iengganyo yung mga consumers na ito yung bilhin and in return, maengganyo din yung ibang mga egg farms na gayahin ang ganitong method. Despite these methods, nananatili pa ring mataas ang kaso ng male chick culling worldwide dahil nga medyo may kamahalan ang in ovo sexing. But now, we have the knowledge, the tools, and the responsibility to end this cruelty.
Kaya oras na para isulong natin ang pagbabago sa industriyang ito. Support ethical innovations and demand a future where no life is discarded the moment it begins. Yun lang. Bye!